Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Claire Castro iginiit na halos hindi na natutulog si Garin. Umani ng reaksyon ang pahayag ng Malacanang matapos nitong ipagtanggol si Department of Energy Secretary Sharon Garin laban sa mga batikos kaugnay ng umano'y mabagal na tugon sa tumitinding krisis sa langis at kuryente dulot ng tensyon sa Middle East. Sa gitna ng tumataas na presyo ng krudo at deklarasyon ng State of National Energy Emergency, iginiit ng palasyo na patuloy ang pagtatrabaho ng DOE upang tugunan ang sitwasyon. Ito ang sabi. Marami po sa atin dito malamang hindi nakikita kung gaano po magtrabaho ang DOE. Dagdag pa niya, maging ang kalagayan ni Garin ay indikasyon umano ng matinding trabaho. Sabi niya, kung nakikita niyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. Well, talaga, sa ganitong sitwasyon, makukulangan ka ng tulog sa kaisip. And ito, opinion ko lang ito Pati na rin ang Pangulo dahil siya yung in charge sa lahat Kasi nakapagdan ako niyan, yung naging commander ako sa field. Infantry Battalion Commander ako. Daming problema yung pwedeng mga tauhan ko pwedeng atakihin anytime ng maraming leftist rebelde. Hindi ako nakakatulog sa kaiisip. Kaya agree ako na itong Secretary Garin, awang-awa na rin ako sa kanya, pati na rin ang Pangulo, sa dami ng problema, nagkataon na may iniinda pa siyang sakit. Diverticulosis ba yun? Sana gumaling na siya. Kaya napansin nyo, namamayat ang Pangulo Hindi na siya katulad ng dati. Kulang na sa tulog. Hindi po natin pwedeng i-judge ang DOE. Karapatan ng taong bayan yan, Auntie Claire, yung mag-speculate. Kung ayaw nilang ma-judge, mabatikos, alis sila sa gobyerno. Part of their job, yung mabatikos. Hindi po natin i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra ang pagtatrabaho. Lumabas ang payag sa gitna ng kritisismo na tila mabagal ang pagtugon ng DOE sa epekto ng global oil crisis, lalo na sa pagtaas ng presyo ng gasolina at kuryente na direktang nararamdaman ng publiko. Ngunit ayon sa Malacanang, patuloy ang pagsisikap ng gobyerno sa pamamagitan ng whole of government approach, kabilang ang mga hakbang sa ilalim ng energy emergency upang mas mapabilis ang aksyon at maprotektahan ang mga sektor na apektado. Sa gitna ng depensa ng Malacanang, nananatiling bukas ang tanong, sapat ba ang ginagawa ng DOE sa gitna ng krisis? Nararamdaman ba ng ordinaryong Pilipino ang mga hakbang na ito? Kung akong sagot, failure. O wala, mahina. Like leader, like secretary. Dahil mahina ang ating Pangulo, mahina yung kanyang secretary. Biruin mo, ilang weeks na, sumipa ang presyo ng crude at gasolina, 100%, sinasabi pang normal? Anong klaseng normal Wala talaga itong. Kaya nga, to me, hindi ako satisfied dito sa DOE Secretary. Yan na lang. Pinagalitan siya ni Senator Ligarda. Nagpatawag ang Senado ng hearing, parang contingency planning, dahil may crisis na. Wala ang DOE Secretary. Kaya, bilib ako dito kay Senator Ligarda. Nanlilisik yung mata niya. Nandito ang ibang mga cabinet secretaries. Bakit walang inyong DOE secretary? Ano, ginagawa niya? Namumuliti ka na naman?
lumilisik yung mata niyo. Yan ang tunay na leader. Ganyan sana ang presidente ba? Yung magalit ka nga dala, facial expression mo makikita, that will send a message sa mga ano. Kaya, after that, na nagalit si Senator Ligarda, biglang dumating, I don't know kung saan nanggaling, biglang dumating ang DOE Secretariat, nag-attend na siya. Ang Pangulo, galit. Kailan ba siya nagalit? Sinabing galit. Last year ba yun, nagbisita siya sa flood control project sa Bulacan. Ghost project. I'm angry. Kaya lang, yung mukha niya, hindi mo makikitang angry. Kasi ako, kung galit ako, nanlilisik ang mata ko, nanginginig ang laman ko, galit talaga. Dapat ganun kung magalit. Ang Pangulo, wala. Hindi siya marunong magalit. Kaya, sa sobrang kabaitan niya, relax siya. Kaya, relax din itong mga sekretary niya. Itong si Auntie Claire Castro, bilis kumilos. Bilis sa inyong mata. Sa amin, super bagal. Hirap na ang taong bayan, sasabihin pang normal na sa inyong mata. Mabuti sa inyo, sa palasyo, dahil kahit mag 1,000 pesos ang litro ng krudo o gasolina, baliwala sa inyo dahil nasa inyo ang pundo ng bayan. Di kayo apektado. Kami dito sa baba, mga ordinary taxpayer, kawawang-kawawa kami sa pag-adjust ng ganitong nangyari sa ating bansa. Tapos sabihin nyo, mabilis? No. Super bagal ang administrasyong ito. Malayo panahon ng ating Tatay Digong. Tatay Digong natin talagang wise, streetwise. Alam niya yung paano mag-handle ng krisis dahil lumaki siya sa kanto boy, whatsoever. Kasi bugoy-bugoy siya nung kabataan niya eh. Kaya alam niya yan ang advantage ng presidente na alam niya yung buhay sa baba. Itong presidente natin yan, hindi niya naranasan naghirap. Laking mayaman, laki sa layaw. Kaya ito ngayon, nadadamay tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natagaan na mo og giro. So mga karaan na gid ang iyang giro. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga humanagid si tatay sa pag-atop. Si tatay ni karante naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo o sa naghatag sa sin kay siguro sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop kaning akong balay. Busa salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bago pa napulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud. Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumaraman ko. Busa di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela. Ang akong kwarta igo ra in taon sa eskwela walay budget nga para sa sin. So wala na budget. Oo. So unsa nay grade tay sa imong anak nga nag-eskwela karon? Karon kay
ang uban nangundang man Mm. na bag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oh, grade 4 na. So salamat kayo tay. Oh, daghang salamat sab.